ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan nagagawa talaga tayong paglaruan ng tadhana. Binibigyan tayo ng mga pagsubok na parang wala ng solusyon kundi ang sumuko na lamang. Ikaw, kabarangay, anong pinakamahirap na problema ang naranasan mo? Dear Papa Dudut, ako po si Benjamin pero Ben na lamang ang itawag ninyo sa akin. 50 anyos na ako at kasalukuyang may sariling talyer. Napasulat ako sa inyo dahil kayo lang ang tanging pinagkakatiwalaan ko sa ibabahagi kong kwento. Hindi lang kasi ito tungkol sa akin kundi tungkol sa pamilya ko. Maaga kaming nagpakasal ng asawa kong si Dayan. Ang pangalan ng panganay namin ay Michael. Kaya lang ay natagalan bago kami nabiyayaan ng bunso si Rowena. Sobrang saya ng asawa ko noon nang malaman naming babae ang pangalawa naming anak. Pangarap kasi talaga ni Diana magkaroon ng munting prinsesa. Kaya lang Papa Dudut, ilang taon lang nakasama ng asawa ko ang mga anak namin dahil nagkaroon siya ng matinding karamdaman. 4 na taong gulang lang ang bunso ko nang mamatay sa sakit na cancer ang asawa ko. Mula noon ay ako na ang mag-isang nagpalaki sa 2 kong anak at sobrang hirap, Papa Dudut. Marami akong bagay na hindi alam dahil si Dayan talaga ang tutok sa mga bata. Pinilit kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pagiging ama. Maraming beses akong nagkakamali. Pasalamat na lamang ako at hindi mataas ang expectation sa akin ng mga anak ko. Matatalino kasi sila at mabilis matuto. Buti na lamang din at malayo ang agwat ni Michael kay Wena. Kahit papaano inaasahan ko si Michael na magbantay sa kapatid niya. Lalo na tuwing wala akong makuhang pwedeng tumingin-tingin sa kanila kapag nasa trabaho ako. Kaya lang Papa Dudut, ang agwat din nila ang isa sa pagsubok na kinailangan kong harapin bilang isang ama. Magkaibang takbo ng kanilang pag-iisip, lalo na noong pakolehiyo na si Michael. At si Wena naman ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Ano Joel? Ano masasabi mo? Ayos naman tong talyer ko, di ba? Madami naman nagpapagawa. Sasakyan, motor, ultimo bisikleta nagbabaka sakali dito sa amin. Sige na Kuya Ben, tama ka na. Bilib na ako sa'yo. Alam mo, hindi ko kaya, no? Hindi ko kaya. Siyempre nanghihinayang lang ako kasi ang ganda-ganda ng posisyon mo dun sa pinagtatrabahuhan mo dati. Malaki yung sweldo mo. Oh. Tandaan mo Kuya, tumatanda na sina Michael at Wena, tumataas na rin yung tuition nila. Yun na nga Joel Malaki na yung mga pamangkin mo. Hindi pwedeng sa umaga ko na lang sila nakakasama. Tapos pag uwi ko galing trabaho, tulog na sila. Hindi lang naman pagtatrabaho yung papel ko bilang isang ama. Alam mo namang ako rin ang sumasalo sa naiwan ng ate Dayan mo. Sa bagay, tama ka Kuya Katabi lang ng bahay nyo tong talyer. Pwede mo makasama yung mga bata kahit na anong oras. Subukan mo magsumbong. Lagot ka talaga sa akin. Speaking. Pa, si Kuya Ano na naman pinag-aawayan nyo? Si Kuya kasi, sa akin pinapahugas yung mga plato. Eto, kanya ngayon Arte mo, konti lang yun Anong konti? Dami-dami nun Sabi ko nga sa'yo, ikaw muna ngayon tapos ako na mamayang gabi. Asa? Ganyan din sabi mo sa akin dati pero sobrang gabi ka na nung nakauwi. Ako rin naghugas ng plato. Di na ako
nakautos sa'yo, no? Wena, inuutusan kita ha. Mas matanda ako sa'yo. Tumatakas ka lang sa toka mo eh. Pa! Buwera mo talaga. Ikaw, tamad! Tamad! Sabi mo? Pa! Oo. Huwag na kayo mag-away. Andito yung chewy nyo, nakakaya. Magmano muna kayo. Ay, Tito Joel, hello po. Kumusta, Wena? Father, hello po. Michael. O, ganito Michael ha. Ugasan mo muna yung mga plato. Pa, may lakad pa ako eh. Eh bakit? Tungkol ba sa eskwela yung lakad mo? Siyempre, hindi. Manimig ka nga dyan. Kung lakad, barkada lang pala, hayaan mo sila maghintay. Gawin mo yung responsibilidad mo dito sa bahay. Ayoko na namang asalitan ng oras na ganyan. May kanya-kanya kayong toka. Walang pakialamanan. Naintindihan nyo? O, sige na. Pasok na sa bahay at may pinag-uusapan pa kami ng tsuhin nyo. Sige po. Putong ka talaga sa akin, lagot ka sa akin. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Anong oras na ba? Alas 11 na pala, kaya pala inaantok na ako. Ano yun? Parang may nabasag sa kusina. Teka nga. Itiwan mo yan, Wena ha. Hindi sa'yo yan, akin yan. Pera ko yan. Kung magnanakaw ka ha. Aray, Malaki ka kuya. pa sinungaling eh. Loko ko. Akin na nga kasi. Bitawan mo nga ako, hindi nga sa'yo Diyos to me eh. naman tong Hindi dalawang to sa na... akin, Hoy! akin yan Hoy! eh. Hoy! Ikaw magnanakaw ka eh. Ano ba Ikaw yan? magnanakaw eh. Teka, gabing-gabi na. Nag-aaway na naman kayo. Ito kasi. Ito si kuya, oh, kinukuha yung allowance ko eh. Allowance, di mo allowance yan ha. Pera ko yan. Nilapag ko yan sa may TV kasi nga maliligo lang ako. Wala naman sa may TV to, nasa sahig. Malamang hinangin yan. Kita mo naman oh, electric fan, ang laki-laki oh. Saksak mo sa baga mo kung gusto mo. Eh, ba't nawawala yung allowance ko? Malay ko sa'yo, burara mo kasi. Akin nga to, ninakaw mo. Ikaw magnanakaw dito, Akin oy. nga, akin nga sabi to, akin Aray, to kuwenang masakit ha, isa. Teka. Tigil nyo yan. Tama na sabi. Wena, Michael, huwag mong patulan ng kapatid mo ha. Ilang taong ka na ba ha? 17. Etong kapatid mo, 9 lang. Siraulo ka ba? Ba't di ko papatulan yan? Kita nyo nga mga kalmot sa akin, oh. At yan, binabalibag eh. Michael! Sama-sama kaya na ugali niyan. Palibasa kasi binibaby nyo, paborito nyo kasi. Bahala nga kayo dyan. Hoy, Michael! Shit. Michael, huwag mo ako pinagdadabugan ha. Bumalik ka dito. Sinabing bumalik ka, malilintik ka sa akin. Papadudot aaminin ko na hindi ko masyadong nasubaybayan ang paglaki ng mga anak ko. Kaya naman minsan ay nagugulat ako sa mga nakikita ko sa kanila. Una kay Michael, mabait naman ang panganay ko kapag gusto niya. Pero may katigasan talaga ang ulo niya. Pakiramdam niya mature na siya para gumawa ng sarili niyang desisyon. Gagawin niya kung ano ang gusto niya at kita ko sa kanya na wala siyang kinakatakutan. Taliwa sa bunso kong si Wena na masunurin, malambing at pinapahalagahan ang mga salita ko. Lumalabas lang ang sungay ng bunso ko kapag kaaway na niya ang kapatid niya. At papadudot, hindi simpleng away magkapatid ang ginagawa nila. Oo, madalas silang magsigawan at magbatuhan ng kung ano-ano. Pero talagang umaabot sila minsan sa pisikalan. Sinubukan ko namang kausapin sina Michael at Wena at sa unay matatauhan sila at hihingi ng tawad sa isa't isa. Pero kapag meron na naman silang hindi mapagkakasunduan ay babalik na naman sila sa dating gawi. Hindi ko na nga alam kung ano ang gagawin ko at minsan ay pinapabayaan ko na lamang sila dahil wala ring silbi kung maninermon pa ako, papadudot. Akin ba yun? Oo, kuya. Hawak ko cellphone ko. Oo nga. Teka, sa bulsa ko pala yung akin. Teka. Oh, si Joel tumatawag. Sandali ah. Kuya, Hello Joel, bakit? kuya, nasan ka? Andito sa grocery kasama ate Rosing mo. Kuya, kailangan mo pumunta dito sa ospital. Yung malapit sa bahay mo. Ngayon na, please. Teka, ano ba nangyari? Na-aksidente ka ba? Aksidente? Sino
aksidente. Hindi ako, kuya. Hindi ako. Sino? Sina Michael tsaka si Wena. Ano? Pumunta ka na dito, kuya. Kailangan ka ng mga bata. Kailangan ka ng mga anak mo. Joel! Joel! Kuya. Saan mga anak ko? Ano nangyari? Asan sila? Kuya, Asan sila, Joel? Nasaan yung mga anak ko? Kayo po yung parent ni Rowena. Ako nga. Asan si Wena? Nandiyan ba siya sa loob ng kwarto? Ano kayo magsabihin nito? Joel, magsalita ka. Bakit nakahiga yung anak ko dyan? Bakit walang nag-aasikaso sa kanya, Joel? Kuya, bumangga yung motor mo sa may highway. Ano? Si Michael tsaka si Wena yung sakay. Anong suma? Paano silang dalawa? Kuya, hindi na nila masalbas. Ano? Wena, Papa to, Wena, gumising ka. Wena, gumising ka. Wena, nagising na. Wena, gumising ka. Panginoon, wag ang anak ko. Panginoon, wag ang anak ko. Wag ang anak ko. Kuya. Wena, anak. Wena, bumuli ka sa Papa, anak. Wena, wag mong iwan si Papa, Wena. Wag mong iwan si Papa, Wena. Wag mong iwan si Papa, Wena. Michael, doon ka muna sa... Anong ginawa mo? Kuya! Anong ginawa mo, ha? Anong ginawa mo sa kapatid mo? Anong ginawa mo? Ha? Bakit ikaw pa, Michael? Bakit ikaw pa ang gumawa? Bakit ikaw ang pumatay sa kapatid mo? Michael, bakit? Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Lumayas ka sa harap ko! Lumayas ka bago kita mapatay! Lumayas ka! Lumayas ka sa harap ko! Huwag ka magpapakita sa akin, Anas! Kuya! Bakit ang anak ko ba? Bakit sila ba? Papa Dudut, sabi ni Michael, magmomotor lang sana siya para bumili ng merienda sa kabilang kanto, pero nagpumilit daw na sumama ang kapatid niya. Hindi raw niya matandaan kung gaano kabilis ang takbo niya, pero nawalan siya ng kontrol nang sinubukan niyang iwasan ang isang malaking bato na nakaharang sa gitna ng kalsada. Huli na raw kasi nang mapansin niya ang malaking bato, kaya napilitan siyang kumabig pakanan. Hindi naman daw niya inakalang babangga sila sa nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pareha silang walang suot na helmet. Dead on arrival ang bunso ko, Papa Dudut. Si Michael naman ay nabalian ng buto sa braso, bukod sa mga galos niya sa buong katawan. Para akong mamamatay ng mga oras na yon. At kahit ngayon, minsan iniisip ko pa rin na sana'y ako na lamang ang namatay. At hindi ang isa sa mga anak ko. Labis na paghihinagpis ang nararamdaman ko hanggang ngayon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong nalaman ko ang sinapit ng mga anak ko, literal na sumakit ang dibdib ko sa sobrang taas ng emosyon. Para bang lahat ng dugo ko ay umakyat sa aking utak. Hindi ko na nga matandaan ang iba pang mga nangyari sa ospital. Pasalamat na lamang ako at nandoon ang mga kapatid kong si Joel at si Rose. Silang nag-asikaso ng lahat.
dahil wala talaga ako sa sarili ko. Hindi ako makapayag sa mga nangyari na kinuha sa akin ng bunso kong 10 taong gulang pa lamang. Ang bata-bata pa niya. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Marami pa akong gustong gawin para sa kanya. Nangako pa naman akong dadalhin ko siya sa lugar na may snow kapag naging honor student siya. Muntik na nga akong masiraan ng bait noon, Papa Dudut. Nagtatalo ang lungkot at galit sa puso ko. Lungkot para sa anak kong si Wena. Galit naman sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay naging pabaya akong ama. Galit kay Michael dahil pinahamak niya ang kapatid niya. At syempre galit sa Diyos dahil hinayaan niyang mangyari ito sa pamilya ko. Ano kailangan mo? Pa, kain po. Ito po, dinalan ko po kayo. Sinabi ko bang dala mo ako ng pagkain? Ha? Pa, ilang araw na po kayo hindi kumakain ng maayos. Baka po, paano kayo niyan? Ano mong pakialam mo? Ha? Mas may alam ka na ba sa akin? Ha? Ano? Pa, nag-aalala lang po ako sa inyo. Nag-aalala? Nag-aalala saan? Alam mo pala yung salitang nag-aalala. Iwan ko na lang po dito yung pagkain Huwag mo- niyo. Ayoko niyan, Michael. Punyemas ka. Sige po, aalis na po ako. Michael! Michael! Ano, Father? Di mo ba ako talaga sasamahang uminom, ha? Wala namang nakakakita, eh. Tayo-tayo lang. Eh, hindi naman kita isusumbong sa simbahan. Kuya, kahit naman hindi ako naninilbihan sa Diyos, hindi pa rin ako iinom. Alam mo naman kahit kailan, hindi ko nagustuhan yung alak. 1 o 2 beses lang ako uminom nung nasa kolehiyo ako. Tapos nun, ayoko na. Hindi maganda yung nag-iepekto sa akin, Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nakakaranas ng matinding pigati. Antayin mo lang. Meron at meron ding ibabato sa iyo ang Diyos. Na kapag naranasan mo na, parang gusto mong kalimutan ang pagiging alagad niya. Kuya naman, hindi naman ganun yung ibig ko sa... Huwag mo muna sana ako kontrahin, Father, ha? Kaya mo na lang muna ako. Ako bida dito, eh. Nakikikain ka na nga lang ng pulutan ko, eh. Akin na muna si Joel, yung nakababata akong kapatid. Hindi muna ikaw si Father Joel. Pwede ba yun? Ikaw naman tong tumatawag sa akin na Father, O siya, sige lang. Kain ka lang, Father. Kuya talaga. Ito na pala si Michael. Ngayon lang nakauwi. 9:00 na. Sus, hayaan mo siya. Malaki na yan. Michael! Kel! Tito! Ano, kumain ka na ba? Maya-maya na po. Eto, meron ditong pagkain. Kumuha ka na. Hayaan mo siya, Joel. Hindi pa kumakain yung Sabi anak na mo, hayaan kuya. mo siya. Gandang gabi po. Mano po? Sige na. Kumuha ka na dito ng Saan ka pagkain. galing, ha? At ngayon ka lang nakauwi. Sa bahay po ng kaklase ko, meron po kasi kaming project na kailangan tapusin. Sus, project. Sinong niloloko mo, ha? Ako? Ang sabihin mo, naglagkwatsa ka lang. Nakita mo kasing abala ako kaya kinuha mo yung chance para pumuslit, di ba? Hindi po pa. Meron po talaga kaming project. Sige na, Michael. Pumasok ka na sa loob. Dadala na lang kita doon ng Pumasok ka na sa loob at tignan mo yung mga iniwan mong trabaho. Toka mo mga gawain bahay, di ba? Sino ba sa tingin mo gagawa nun? Ako? Ha? O kapatid mo? Alam ko naman pong walang ibang gagawa nun kundi ako, eh. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Hindi po, wala po. Papasok na po ako. Di ka nga, ha?
Huwag mo ko maangas-angasan, ha? Kuya, kalmahan mo lang. Ha? Bastos ka talaga kahit kailan. Ha? Kanino ka ba nagmana, ha? Anak, bakit, ha? Ha? Kuya, nasasaktan na si Michael. Bakit? Bakit ikaw pa, ha? Kuya, bitawan mo si Michael. Tama na yan. Bakit ikaw pa natira sa akin? Michael, ayos ka lang? Kung ang bahala magligpit dyan, Joel, ha? Iligpit mo lahat. Kahit yung batang yan. Tabi! Papadudot, alam kong aksidente lamang ang mga nangyari. Pero kung kayo ang nasa kalagayan ko ay napakahirap tanggapin, ang aksidente lang. Ang aksidente kasi ay may iwasan kung nag-iingat ng maigi. At kung hindi gumagawa ng mga bagay na magdadala ng kapahamakan. At sa totoo lang, Papadudot, ay hirap akong paniwalaan ang kwento ni Michael. Kakukuha lamang niya ng lisensya at marami pa siyang kailangang matutunan. Pero sigurado naman daw siyang hindi siya humaharurot. Ang problema, sira ang CCTV sa lugar kung saan sila na-aksidente. Kaya hindi ko makumpirma ang katuwiran ni Michael. Pero dahil punong-puno ako ng galit, baliwala sa akin anuman ang gawin niyang pagpapaliwanag. Pabaya siya at iresponsable. Sa puso't isipan ko siya ang kumitil sa buhay ng kapatid niya. At Papadudot, paumanhin sa sasabihin ko, pero dahil sa sobrang sama ng loob ko, may pagkakataon pang hiniling kong sana'y si Michael na lamang ang nawala at hindi ang bunso kong si Wena. Madilim talaga ang mundo ko noon. Na kahit ang mga payo ng kapatid ko na isang alagad ng Diyos ay parang hangin lang na dumadaan sa tenga ko. Buti gising ka na. Alis ako. May mga kailangan akong lakarin. Darating ang Chong Joel mo. Kukunin yung pinabili niyang piyesa dyan sa talyer. Pagluto mo na lang. Sige po. Saan po pala kayo pupunta? Alis na ako. Pa, Ano? enrollment na po namin eh. Sa Biyernes na po yung huling araw. Pwede naman pong 2 bigayan yun. Ilang taon ka na nga ulit? Po? Ilang taon ka na? 18 po. O, 18. Hindi ba legal na yung edad mo? Ibig sabihin, pwede ka na magtrabaho. Po? Gusto mo mag-aral? Pues magtrabaho ka. Sige na. Teka pa. Ano na naman? Ano po ibig niyo sabihin? Oh, hindi pa ba malino yung sinabi ko sa'yo? Gusto niyo po na magtrabaho ako? Gusto mo magpatuloy ka sa pag-aaral, di ba? Pues ikaw ang maghanap ng pambayad mo sa matrikula. Teka pa. Ba't naman po ganun? Bakit pati pag-aaral ko dinadamay niyo? Paalam kong galit kayo sa akin pero responsibilidad niyong pag-aralin ako. Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit? Opo! Bakit? Ba't di mo ako pag-aaralin? Bakit? Gusto mo talaga malaman? Sigurado ka ba? Sige pa! Alam mo kung bakit? Ha? Dahil yung perang pang-aral mo, ginamit ko pang libing sa kapatid mo. Gusto mo malaman kung gaano kamahal mamatayan? Sige, halika dito, ha? Halika dito! Pa? Halika! Ipapakita ko sa iyo, halika, ha? Ha? O yan! Ha? Ayan pa! Ha? Eto, tignan mo kung magkano, tignan mo! Ha? Ha? Tignan mo! Ha? Hindi mo kayang bayaran yan, Michael! Hindi mo mababayaran yung pagkawala ng kapatid mo! Kahit anong gawin mo, magtapos ka man sa pag-aaral o hindi, habang buhay mong utang ang buhay ni Wena, bibitbitin mo yun hanggang sa mamatay ka! Hanggang kailan niyo po ba ako sisisihin? Ano sabi mo? Sabi ko, hanggang kailan niyo ba ako sisisihin? Hanggang kailan? Hanggat nabubuhay ka. Ang kapal naman ang mukha mo magtanong ikaw ang pumatay sa kapatid mo. Di ko siya pinatay! Hindi ako mamamatay tao! Ano tawag mo sa ginawa mo, ha? Hindi ka ba masaya na buhay ka pa? Ha?
Matutupad mo yung mga pangarap mo! Si Wena hindi na! Tatanda ka pa yung kapatid mo hanggang 10 taon lang! Pa, alam ko yun! Alam ko yun! Dahil hindi lang ikaw ang nagluluksa rito, pa, ha? Ako rin! Ako rin. Gabi-gabi. Gusto ko na magpakamatay. Kasi ayoko na magising na may ganito kabigat na kargo, pa. Patingin niyo ba kayo lang nahihirapan sa atin? Pa, lalo ako! Lalo na ako, pa! Gusto ko na magpakamatay pero hindi ko magawa! Hindi ko magawa kasi ayoko iwan kayo! Kasi akala ko kailangan niyo pa ako! Akala ko magpapasalamat kayo kasi buhay pa ako! Pero ba, nakalimutan niyo yata eh. Na may anak pa kayo. Na anak niyo pa rin ako. Anak niyo ako pa. Anak niyo ako. Yun ay mahirap eh, ha? Sana ibang tao na lang yung nakapatay sa anak ko. Sana iba na lang. Pero hindi eh. Anak din kita, Michael. Anak din kita. Papa Dudut, maraming beses na humingi ng tawad sa akin si Michael. Pero kada pagsamo niya sa akin ay lalo lamang akong nagagalit. Hindi ko po alam pero hirap na hirap akong magpatawad sa sarili kong anak. Kasi totoo naman, mas mahirap patawarin ang taong malapit sa iyo kesa sa taong hindi mo kilala. Kapag malapit kasi sa iyo, ang hirap tanggapin na nagawang ka nila ng masama. Kasi mahal mo sila. At mas mahirap makalimot dahil palagi mo silang nakikita. Sa sitwasyon ko ay tila nagtatalo ang dalawa kong anak. Pakiramdam ko kapag pinatawad ko si Michael parang inabandon ako na si Wena. Kawawa naman ang prinsesa ko. Naudot na nga ang masaya niyang buhay tapos ay papanigan ko pa ang kuya niya. Palusot ko sa sarili ko hindi na kailangan ni Michael ng kapatawaran sapagkat sapat na para sa kanya na siya ang nanatiling buhay. Matuto na siyang makontento doon. Huwag na niyang hilinging maabswelto siya sa ginawa niyang malaking pagkakamali. Marahil ay ako lamang ang ganito, Papa Dudut. Pero ako ang patunay na meron pa ring magulang na kayang kamuhian ang sarili niyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa paglipas pa ng ilang mga buwan, walang nagbago sa amin ni Michael. Nag-uusap lamang kami kapag kailangan pero nanawa na siyang kunin muli ang loob ko. Unti-unting nanumbalik ang dati niyang pag-uugali. Kaya naman tinutuo ko na ang banta kong hindi na siya pag-aaralin. Parang yon ang naisip kong kaparusahan na nararapat para sa kanya. Hindi man sa batas ng tao pero sa batas ko bilang isang ama. At doon na nga lalong lumala ang sitwasyon namin ng natitira kong anak. Pati siya ay nakakaramdam na rin ng galit sa akin. Sa isip niya ay hindi na patas ang pagtrato ko sa kanya. Tila kriminal na ang turing ko sa kanya imbis na anak. Kalaunan ay nag-decide si Michael na umalis na sa poder ko. Isang buwan bago ang anibersaryo ng pagkawala ni Wena, nakituloy muna siya sa kapatid kong si Rose. Siyempre hindi ko siya pinigilan ng mga panahong yon. Wala naman kasi sa puso kong makipag-ayos sa kanya. Naisip ko na mas mainam nang magkalayo muna kami. Baka sakaling doon mahawi ang madilim na ulap
na bumabalot sa akin. Kuya, hanggang kailan mo hahayaang malayo sa iyo yung anak mo? Sino anak? Kuya, Sino doon? siyempre, si Michael. Kuya, hindi pwedeng habang buhay mong tatratuhin ng ganyan yung panganay mo. Ay nako. 1 taon mahigit nang wala si Wena. Isa lang ang anak mong nawala pero bakit mag-isa ka ngayon? Nasaan na yung isa pa? Alam mo naman kung nasan eh. Asa Ate Rose mo, di ba? Kuya, alam ko maraming dahilan kung bakit hirap kang magpatawad. Parang di naman. Isa lang ata o dalawa. At yun ay, Kasi mahirap kasi. Alam mo na, iniisip mo ba na kapag pinatawad mo si Michael, para mong inabando na si Wena? Akala mo ba kapag nagpatawad ka, mapipilitan kang kalimutan ng lahat? Na kapag pinatawad mo si Michael, lalakas ang loob niyang gumawa ulit ng pagkakamali. Ganun ba, kuya? O baka naman hanggang sa mga oras na to ayaw mong tanggapin yung katotohanan na hindi naman sinasadya ni Michael yung nangyari. Kumbaga para sa'yo kailangan may masisi ka sa pagkawala ni Wena. Na kailangan may magbayad. Alin ba dun, kuya? Alin dun sa mga sinabi ko yung dahilan bakit hirap na hirap ka pa rin magpatawad? Sige. Sige, aminin ko na. Tama ka. Tama lahat ng sinabi mo. Lahat yon sabay-sabay kong nararamdaman. Dito, Joel. Dito sa dibdib ko. Sa utak ko. Naghahalo-halo lahat yan. Pagising ko sa umaga, bago ako matulog, ang sama-sama ng loob ko. Galit na galit ako pero hindi ko alam kung kanino o saan. Pero Joel, alam mo kung anong totoo? Kahit ikaw hindi mo ako matutulungan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo ko naiintindihan. Pasintabi lang ha. Pero ano bang alam mo? Wala ka namang anak. Kuya, oo, hindi ko malagay yung sarili ko sa posisyon mo bilang isang ama pero alam ko. Alam ko magiging epekto nito sa'yo at sa kaluluwa mo kapag nanatili kang galit sa mundo. Pakinggan mo lang ako. Sige. Sige lang. Kapag nanatili kang ganyan, habang buhay ka nang nakakulong sa nakaraan. Sa ngayon, mukha ka pang maayos pero pag tumagal, mawawalan ka na ng gana sa buhay. Malilimutan mo na ang halaga ng buhay. At saan ka dadali nun sa tingin mo? Sa kadiliman, kuya. Malilimutan mong may Diyos. Malilimutan mong isa kang ama. Malilimutan mo si Michael. Ultimo mga alaala ni Wena, mawawalan na ng halaga. Parang di naman. Hindi mo na makikilala ang sarili mo. Yun ba, kuya? Yun ba ang gusto mong mangyari sa'yo? Sa tingin mo ba, yun yung magbibigay hustisya sa nangyari sa pamilya mo? Di ayos lang. Kung kinakailangan ako ang sumalo ng lahat, ayos lang. Ako na lang ang magdusa. Hindi pagsalo yun, kuya. Hindi yun pagiging bayani. Wala ka namang naligtas pag ginawa mo yun . Alam mo kung anong tawag doon? Pagiging duwag. Pagtakas. Kasi ayaw mong harapin yung buhay. Hindi ako duwag, Joel. Kaya kong harapin. Gusto kong harapin ang lahat para sa mga anak ko pero hindi ko lang talaga alam kung ano gagawin ko, Joel. Inaamin ko na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano ba mawala tong sakit na nararamdaman ko? Sige nga. Tumo ko tulungan. Paano, ha? Sige. Payuhan mo ba ako kung paano? Ang daling sabihin pero napakahirap kung alam mo lang. Papadudot sa totoo lang ay ilang beses kong narinig ang mga katagang isuko ang lahat sa Diyos. Pero sa totoo lang ay marami ang hindi alam kung paano nga ba gawin yon.
Ano nga ba ang tamang hakbang? Meron bang tama o mali na pamamaraan? Meron bang pagsusulit na kailangang sagutan? At papadudot sa personal kong karanasan ay wala namang tama o maling pamamaraan. Pero isa lamang ang nadiskubre kong unang hakbang. Kapag nagawa mo ito ay magtutuloy-tuloy na ang lahat. At ang hakbang na yon ay ang manalangin. Sinamahan ko pa ito ng pagbabasa ng Biblia. Saka na unti-unting nagbago ang lahat sa akin. Doon ko na nagawang tanggapin ang pagkawala ng anak ko. At doon na rin ako natauhan sa mga ginawa kong hindi maganda sa natitira kong anak. Kaya naman noong handa na ako ay agad kong pinuntahan si Michael para iuwi sa aming tahanan. Michael, andito pala yung tatay mo. Bale, dun muna ako sa labas, kuya. Kel, upo ka, oh. Kuya. Salamat, Rose. Upo ka muna. Anong ginagawa niyo dito? Nandito ako para sunduin ka. Umuwi ka na sa atin. Umalis na po kayo. Dito lang ako. Michael, hindi ka pwedeng tumira dito ng matagal. Alam ko mo po. Alam ko po yan. 2 buwan na lang kailangan ko. Aalis na rin po ako dito. Saan ka pupunta? Sa malayo po. Saan yung malayo? Ba't niyo pa ba gustong malaman? Huwag ko kayo mag-alala. Sisiguraduhin ko malayo ako sa inyo. Hindi naman yun yung punto ko eh. Dito nga ako para iuwi ka na sa bahay natin. Bakit? Bakit ako uwi sa atin? Kung wala na po kayong sasabihin, umalis na po kayo. Michael, sandali lang. Bitiwan niyo po ako. Michael. Pakibitiwan niyo ako. Michael. Sasabihan lang sana. Michael. Anak, umuwi ka na. Anak, Umuwi ka na, Michael. ba't niyo po ba ako pinapauwi? Sumama ka na sa akin. Bakit nga? Uwi kayo ng uwi, pero hindi niyo sinasabi kung bakit. Bakit kayo nandito? Ba't niyo ba ako kinukuha ngayon? Ba't ako sasama sa inyo? Bakit ho, ha? Bakit? Kasi anak kita! Hindi na ho! Nakalimutan niyo na? Pinaalis niyo na ho ako, matagal na. Hindi kita pinaalis, ikaw ang kusang At lumayas! hindi niyo ako pinigilan, di ba? Lakit tuwa niyo pa nga nung nawala ako eh. Michael naman. Ba't ka ba nagmamatigas, ha? Hindi ho ako nagmamatigas. Ang sa akin lang, halos 1 taon niyo na ho akong pinabayaan. Tapos 1 araw, lilitaw na lang kayo bigla? Walang pasabi, walang dahilan. O bakit nga? Dahil okay na ho kayo. Masaya na ho kayo ulit. Eh ako, paano ho ako? Ha? Tinanong niyo na ba kung ayos lang ako? Kung gusto ko ba kayong makita? Kasi sa totoo lang, ayoko na ho kayong makita. Ayoko na. Okay na ho akong wala kayo sa buhay ko. Kaya please, umalis na po kayo. Huh? Umalis na ho kayo. Michael! Alis Sandali. na ho. Nakakahiya na Anak, kayo sa mag-usap alis tayo. na. Huwag na ho kayong Michael! bumalik ha. Alis na ho. Michael, patawarin mo ako, patawarin mo ako, anak! Anak, patawad! Patawarin mo ako! Bitiwan niyo ho ako. Pakiusap, Michael! Ito sabi! Paano ba? Bitiwan niyo ako! Hindi ko naman talaga sinadya eh. Hindi ko sinadya. Alam ko, Michael, alam ko. Anak, pasensya na. Gulong-gulo lang ang isip ng papa noon. Anak. Pamahal ko naman yung kapatid ko eh. Kung pwede nga lang, sana ako na lang eh. Sana ako na lang yung namatay. Huwag mo sabihin yan. Huwag ka pagsalita ng ganyan. Nagkamali ako. Anak, kasalanan ko. Nasaktan lang ang papa, ha? Sobra lang ako nasaktan. Anak, patawad. Patawarin mo ako at naipasok sa iyo yung sakit.
Kaya anak, please lang, umuwi ka na sa atin. Ha? Magsimula tayo ulit. Alang-alang na rin sa kapatid mo. Palayain na natin siya. Para makalaya na rin tayo. Para makalaya na tayo. Papa Dudut, buong akala ko ay ako lang ang kailangang magpatawad. Pero kalaunan ay napagtanto ko na malaki din ang pagkakasala ko. Malaki ang pagkukulang ko. Hindi ako dapat magmataas na ako lamang ang nasaktan. Sa sobrang sakit kasi ng mga nangyari ay nakaligtaan kong bata pa ang anak kong si Michael. Siya higit sa kanino man ang pinaka nahirapan. Dahil sa mga kamay niya mismo nawala ang kanyang kapatid. At nagsisisi ako na wala ako sa tabi niya para tulungan siyang maghilom. Wala ako noong mga panahong hindi maintindihan ang mga nangyayari sa buhay niya. Mas inuna ko pa ang sarili ko at doon ako nagkamali bilang isang ama. Papa Dudut, sobra-sobra ang paghingi ko ng tawad kay Michael. At nangako ako sa kanya na aayusin kong muli ang pamilya namin. Sa ngayon ay nasa poder ko ng muli si Michael at dahan-dahan naming inaayos ang relasyon naming mag-ama. At hiling ko rin na sana'y isama niyo kami sa inyong mga panalangin. Ganoon na rin ang mga kapwa ko may nararanasang pagsubok sa loob ng kanilang pamilya. Lalo na mga nawala ng mahal sa buhay. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ben. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.